No choice ka na lang sis kasi wala ka na magawa kasi andyan ka na at andyan na yan. Ayan, sinasabi ni madam na no choice daw ako sa video ko na sinabi ko na masaya ako sa piling ng asawa kong Pakistani, na ano ako, tanggap ko lahat, na kontento ako sa buhay. Ayan, ayan ang sinasabi niya na no choice daw ako. Alam mo madam, ang lahat ng tao, ano yan, may choice yan sa buhay. Lahat yan, choice nila yon, yung kung asan man sila ngayon. Huwag mo sasabihin na no choice. At saka, huwag mo akong pangunahan, madam, kasi ako talaga, choice ko to na masaya ako sa buhay ko. Promise, masaya ako. Minsan lang ako hindi nagiging masaya siguro pag nawawalan akong pera. Hindi, yun lang, oo. Pero, alam mo yung pagka medyo, alam mo, ay, naku, parang, ano na, ay kukulangan na ang aking budget. Ayun yun, medyo hindi ako naging masaya doon. Pero oras na sabihin ko sa asawa ko na ay, kailangan kong ganito o kailangan kong ganyan. O ay, magpapadala naman ng asawa ko. Mabait ang asawa ko talaga. Sabi ko nga sa iyo, sobrang bait ng asawa ko. Huwag niyo na lang akong tanungin kung ano ang ugali ko. Baka mas maganda sabihin sa asawa ko yung siya ang no choice. Kasi ganyan yung pag nag-uusap nga kami ng asawa ko, sabi ko, kasi lalo, di ba, dito ako sa Pinas, lagi ako sa bukid, sobrang itim ko na, talagang ang pangit-pangit ko. Ngayon, maputi lang akong tingnan dahil nag-brilliant ako, saka naka-filter ba? Filter. Salamat sa filter. Sabi ko nga sa asawa ko, ang pangit-pangit ko na. Sabi ko, ganito. Sabi niya naman, hayaan mo na. Sabi niya, para sa akin maganda ka. Sabi niya, at saka wala na akong choice. Sabi niya, ikaw ang ina ng mga anak ko, ikaw ang asawa ko. Sabi niya, may yung ako daw nanay, siya tatay, may mga anak. Sabi niya, masayang-masaya na siya. Ganun sinasabi ng asawa ko. Sabi ko nga sa iyo, sobrang bait na asawa ko. Ako lang ang masama talaga ugali. minsan parang, alam mo yung pag pinatulan niya ako, yung pagka pumatol siya sa ugali ko, bandang huli, ayun, ade siya rin ng, pagka naman kasi pumatol niya, kunwari, diwara, tapos pinatulan niya ako, ay, maano rin kasi Pakistani, maano din yan, maingay, dire-diretso din bunga nga niyan. Pero, alam mo, bumilang ka ng 2 minutes, 3 minutes. Pagkatapos ng 3 minutes, ala na yung parang walang mangyari. Ganun sila. Oo, tayo naman kasi mapagdamdam tayo. Pero, bait talaga ng asawa ko. Sabi ko nga sa iyo. Ang asawa ko, minsan hindi ko pa narinig na maghanap siya ng ibang asawa, ganyan. Na maghiwalay kami. Hindi. Pero ako talaga, pag nag-aaway kami, talagang alam ko marami magagalit na ba't ginaganon ka, ba't ganyan ka. Talagang minsan nasasabi ko sa asawa ko na tama na, ganyan. Pero alam mo yung dahil galit ka lang masasabi mo. Pero mapag-iisipan mo rin na hindi. Kasi lalo na at dahil nyo ng pinagsamahan, mahal nyo na mga isa't isa. Pag may mga maliit na bagay lang na na pinalalaki mo lang ng walang katuturan. Gano'n naman ibang babae, ewan ko. Ako lang siguro, topakin, gano'n. Pero yung asawa ko talaga, baka siya ang walang choice, ako may choice. May choice naman ang lahat ng tao. Ikaw naman madan talaga. Huwag mong sabihin na ako yung walang choice, na kunwari lang ako na ako yung hindi masaya. Ako yung masaya, madam. Siguro nga, alam mo yung minsan sasabi ko sa sarili ko, kung Pinoy ba naging asawa ko, ganito kaya ang buhay ko. Yun hindi naman porket, hindi naman kami mayaman. Bakit? Sasabihin na iba, mayaman ka ba? At sasabihin mo na kung Pinoy, ganyan. Kasi alam mo yung hindi lang naman sa pera Alam mo kasi yung katangian ng asawa ko pag magkasama kami. Sa totoo lang, parang ginagawa niya ako tamad talaga sa buhay. Kasi nga pag umaga, ayaw nung nagigising ako para asikasuhin siya. Ay, nag-aaway pa kami pag gumigising ako, ipaglalaga ko lang ng itlog. O kaya, ganun. Pag umaga, ay, nagagalit pa yun. Matulog daw ako, magpahinga ako, ganun. Ganun asawa ko. Tapos kunwari, dadating yung galing trabaho. Alam niya kasi mga anak ko, magugulo. Lagi, ang bilin lagi sa mga anak ko noon, wag akong kukulitin, ganyan. Tapos, pagka alam niyang mainit ulo ko, tatangayin nun yung mga anak ko, ilalabas noon. Maglilibot sila sa labas. Layayain ako, gusto mo lumabas. Pag sinabi niyang ayaw ko, sila, tatangayin niya yung mga bata para makarelax ba yung isip mo, ganyan. Sobra bait na asawa ko. Kaya nga, minsan lumilipas sa linggo, hindi ko pinagluluto ng pagkain. Bumibili lang sa labas yun kasi nga sasabihin niya ganun din naman sabi niya ba't gagawa ka pa ng roti kasi nakakapagod gumawa ng roti sa labas 1 dirham lang yun, sabi niya ba't pahihirapan mo pa yung sarili mo, sabi niya sa akin. Kaya nga hanggang ngayon ilang taon na kami kasal, 7 years, 8 years, hindi ba ako marunong gumawa ng roti mga day. Ganun yung asawa ko. Kaya paano mo sasabihin na hindi ako totoong masaya, na
na wala na lang akong choice. Asawa ko wala talagang choice. O yun lang mga madama, sana maisip mo ngayon na, ay totoo nga, hindi nga walang choice si madam. Ayun lamang, babush!